Naranasan mo na bang mangarap ng mas higit pa? Ganyan ang naramdaman ni Akira habang nakatanaw sa kanyang maliit na yon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad at paghahangad. Mayroon siyang mapagmahal na pamilya, isang komportableng tahanan, at mga pagkain na pinagsasaluhan sa isang mainit na mesa. Ngunit minsan, ang kanyang tingin ay napupunta sa mga bagay na wala siya. Mas malalaking bahay, mas magagandang damit, mas maraming laruan. Kung sana ay mayroon ako ng mga iyon, napabuntong hininga siya. Iniisip na ang kaligayahan ay nasa ibang lugar. Pagkatapos, isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanilang nayon. Umalingaw-ngaw ang hangin at binugbog ng ulan ang kanilang mga tahanan. Nag-iwan ng pagkawasak. Nang sa wakas ay humupa ang bagyo, wala ng bahay na babalikan ang pamilya ni Akira. Sama-sama silang lumipat sa isang maliit na silungan, nakikisiksik sa ibang mga pamilya na nawalan din ng marami. Sa simula, pakiramdam ni Akira ay nawawala at walang laman. Ang mga bagay na dati niyang hinahangad ay tila mas malayo pa. Ngunit sa masikip na silungan na iyon, nakilala niya ang isang matandang babae na may pinakamainit na ngiti kahit na halos nawala na ang lahat sa kanya. Nagpapasalamat ako sa silungan na ito, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Para sa pagkain na ating pinagsasaluhan at para sa pagmamahal na nagbubuklod sa atin. Bubuo tayo muli at gagawin natin ito ng magkatabi. May nagbago sa loob ni Akira. Napagtanto niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming bagay, kundi tungkol sa pagmamahal at koneksyon na nagpapayaman sa buhay. Mula noon, nagsimulang mapansin ni Akira ang maliliit na kagalakan, tawanan kasama ang kanyang pamilya, ang lasa ng simpleng pagkain, ang kabaitan na ibinabahagi ng mga kaibigan. Natuto siyang maging mapagpasalamat sa kung ano ang mayroon siya, kahit na hindi ito marami. At habang tinitingnan niya ang mga taong mahal niya, ngumiti si Akira. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at pasasalamat. Ang kaligayahan, natuklasan niya, ay matatagpuan sa pagpapahalaga sa kung ano ang mayroon ka na, at sa pagkakita ng kagandahan sa pinakasimpleng sandali ng buhay. Kaya, marahil sa susunod na hilingin mo ang isang bagay na mas higit pa, alalahanin si Akira. Minsan, ang tunay na kaligayahan ay nasa harapan mo na, nagniningning sa mga mata ng mga mahal mo, at sa tahimik, ordinaryong sandali na nagpapasaya sa buhay.